falling in love with Jesus. And it's about talking about the price Jesus paid for loving us. Ano-ano po ba ang kinakailangang mangyari, maranasan, at pasanin ng Panginoon para tayo mahalin? In healing people, Jesus lost power and energy to the recipient. Mahilig po tayong magpagaling sa Diyos, humingi ng tulong, humingi ng himala. Pero syempre, pagka kumuha ka dito sa kabilang side, parang sa accounting, mayroon ka dapat counterpart sa kabilang side. Because both things must happen on the two sides of the equation. That nothing ever happens without causing a reaction of events. And when Jesus gives power and energy and ministration, He actually pays. Sa Mark 5:24-30, makikita po natin dito ang isang himala na mayroong isang babaeng gumaling. Nagkakagulo ang mga tao, maraming nakapaligid sa Panginoon at may nagyayaya pa sa kanyang bahay para sa kanyang anak na may sakit. So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak because she thought, if I touch his clothes, I will be healed. Immediately, the bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" So meron po isang babaeng 12 taon nang dinudugo, hindi mapagaling ng sino mang manggagamot, naubos na ang pera, kapupunta rito at kapupunta sa ganung doktor. At sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Meron siyang ganung mananalig. At sa dinami-rami ng di magkamayaw na tao sa paligid ng Panginoon, obviously touching him, napapadikit sa kanya at nagsisiksikan, ang babaeng ito ay humipo sa kanyang damit. At agad-agad, dahil sa kanyang pananalig, naramdaman niyang siya'y gumaling. Kung meron po kayong napakasakit na karamdaman o napakahirap na kalagayan, kayo ang unang-unang makakaalam kung ito ay nawala. Parang meron kayong tinik na biglang nabunot, meron kang pasan na biglang nawala, alam mo agad, sabi niya, gumaling ako, I know it. At ang Panginoon, may naramdaman din. Naramdaman niya ang kapangyarihan na lumabas mula sa kanya. At sabi niya, sino ang humipo ng damit ko? Sabi ng mga walang kamalay-malay, mga clueless na mga disciples, ang dami-dami po tao na nagkakagulo dito. Tinatanong niyo kung sino humipo sa inyo. Because obviously, there were so many people who were able to touch him. But this one particular touch had the touch of faith. Kaya siya lang ang gumaling sa dinami ng nakahipo sa Panginoon. Siya lang may pananalig. Kaya sino man ang umaattend ng church, maraming nakikinig pero napagpapala ba? Gumagaling ba? Yung may pananalig lamang, hindi lang lahat ng nakakahipo ang gagaling. Pero ang mahalagang tingnan dito, that Jesus lost energy to the recipient. At naramdaman niya yon. Hindi basta libre-libre lang ipinapamigay niya na baliwala, iniinda at nararamdaman ng Panginoon. Kung isa naman kasi iba, medyo may trabaho ka lang, may konti kang pera, bigyan mo naman kami, hindi mo naman iinda, ang dami mo naman pera. Paano ko pwede magbigay kahit kanino na hindi mo iniinda? At ang Panginoon talagang nararamdaman niya ang kanyang pagbibigay because He pays. What else did Jesus pay to become our Lord and loving Savior? The Lord received the illnesses upon Himself whenever He healed people. In healing people, He received the illnesses. Matthew 8:16-17, when evening came, many who were demon-possessed were brought to Him, and He drove out the spirits with a word and healed all the sick. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and carried our diseases. Nakikita niyo po yung mga nurses, doctors, technicians na nagsisilbi sa mga pasyenteng may sakit, lalo yung nakakahawa, bihis na bihis, ayos na ayos, linis na linis, dahil baka makuha nila yung sakit. Pero kung yan po ay tinatanggal sa atin, lumilipat. Inoperahan ka, tinanggal yung maruming bahagi ng iyong katawan, napalipat yun dun sa kung saang lugar, kaya iniingatan nila kung saan pumupunta yung mga biological wastes ng ospital, dahil may paglilipatan yon, kaya kailangang ingatan.
Yung basura natin, inalis natin sa ating bahay na wala yung baho pero lumipat sa iba. Kaya yung mga sakit natin na pinapatanggal natin sa Panginoon, sa niya dinadala. Tinatanggap niya sa kanyang sarili. Yun pong He took up our infirmities is from the Greek lambano, which means to accept, to have, to obtain, to receive, to take. In other words, when you say, the Lord healed me, it means the Lord accepted, obtained, received, and took my disease. Gumagaling ka dahil merong kumukuha ng iyong sakit. At yung sinabi sa prophecy, He carried our diseases, is from the Greek bastadzo, which is to endure, to sustain, to receive, to carry. Pareho lang. Pag kinuha niya yung sakit mo, sa kanya napunta. Kaya hindi pwede kang pagpalain ng Panginoong Yesus na hindi niya nararamdaman na pinagpala ka dahil siya ang nagbabayad. In forgiving sins, Jesus received the punishment due the sinner. Hihinga ng tawad, Lord, patawarin niyo po ako sa kasalanan ko, nagkasala po ako, patawarin niyo po ako. Pag pinapatawad tayo, may nagbabayad. Pag may utang na pinapatawad dahil may nagbayad, hindi pwedeng walang nagbayad. At tuwing humihingi tayo ng tawad para sa ating kasalanan, si Jesus ang ating pinagbabayad. Mga kapatid, kung minsan siguro, sobrang na tayo nasanay sa kabutihan ng Diyos. Lord, pagka magko-confess sa gabi bago matulog, marami po akong kasalanan, tulad din po ng kahapon, sorry, thank you po, good night. Ganun na lang ba kagaan ang paghingi ng tawad? Eh kung atin pong laging naaalala na pag humihingi tayo ng tawad, may nagbabayad at ang Panginoon yun. Whenever you ask to be cleansed, linisin niyo po ako, Panginoon. You are asking Jesus to shed His blood to cleanse you. Cleansing, salvation is free, but it is not cheap because Jesus pays. Isaiah 53 verses 5 to 6, referring to the Lord, but He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Bakit siya sinugatan? Dahil sa ating mga kasalanan. Bakit siya dinurog? Dahil sa ating mga karumihan. Bakit siya pinarusahan? Ba't tayo nagkaroon ng kapayapaan? Dahil lahat ng gulo natin itinambak sa Kanya at ibinigay sa Kanya. At bakit nawala ang ating mga sugat? Sapagkat inilipat sa Kanya. Sabi, lahat tayo para mga tupang naligaw. Alam niyo po, ang mga tupa, napakadaling maligaw. Kahit araw-araw, doon dumadaan sa landas na yon, konting lito lang, nalito na, lumiko na sa iba, nahulog na sa bangin. Kaya ang ginagamit na paghahalin tulad sa mga mananampalataya ay tupa. Kasi ang tupa ang daling maligaw. Tulad natin, sa ang dali-dali nating maligaw at ibinunton sa Kanya ang lahat ng parusa para sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi sa 1 Peter 2:24, echoing Isaiah, He Himself bore our sins in His body on the tree, meaning the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Nagkaroon ka ng buhay kasi may namatay. Napatawad ka kasi may nagbayad. May lamb, kaya merong forgiveness. Kaya ang tawag sa Panginoon din, Lamb of God. Alam niyo po, sa old tradition of Israel, sa kanilang mga tradisyon ng pag-aalay ng mga hayop, hahawak sila sa ulo ng hayop at sa isang seremonya ay waring inililipat doon sa hayop ang kanilang mga kasalanan. At pagkatapos ang hayop na ito ay papatayin, ititigis ang kanyang dugo at ibubuhos doon sa altar. At dahil mayroong hayop na kumuha ng kanilang kasalanan at ititigis ang kanyang dugo, pambayad sa kasalanan na yon, ceremonially napapatawad yung kasalanan ng mga mananampalataya na nagbibigay ng offering. Ito po yung old offering tradition of Israel. But of course, this was only a hint, a clue of the offering that the true Lamb of God, Jesus, was going to pay. So sa kamatayan ni Jesus, lumilipat sa Kanya ang ating kasalanan, kaya siya namatay. Hindi naman nakakapagpatawad ng kasalanan yung patuloy kang mag-offer ng mga hayop.
kung hindi mo yun ikinokonekta sa pananalig doon sa darating na Kristo na magiging tunay na kabayaran sa mga kasalanan. So even the offering of blood sacrifices don't mean anything if it is not connected in faith through the blood of Jesus. Kaya lahat po ng ating sacrifices, kung walang kinalaman din kay Jesus, baliwala. Pero ang mahalaga nating tandaan, may nagbayad. May Barabas kasi may Jesus. Ano po ang nangyari no ang Panginoong Hesus ay nilitis ni Pontius Pilate? Wala siyang makitang kasalanan. Sa niya, wala akong makitang kasalanan dito. Meanwhile, heto si Barabas, sabi niya, alam na alam nyo at alam na alam ko makasalanan. Pumili kayo kung sino sa kanila ang palalayain ko. Kasi naging kaugalian na pagpista, nagpapalaya ng isang may kasalanan. At ang pinili ng mga tao si Barabas at si Jesus, nagpasa ng krus. Habang ang Panginoon ay hinahataw, nagpapasa ng krus at ipinapako, si Barabas nagpa-party. Nagkaroon bigla ng Bienvenida party ng kanyang mga kaibigan, kamag-anak, sapagkat siya'y lumaya, samantalang siya'y dapat ay ipako sa krus, dapat siyang parusahan. Pero nakalaya siya dahil si Jesus ang napako. Mga kapatid, tayo ang mga Barabas na yan. Sabihin niyo sa katabi niyo, ikaw si Barabas. At sabihin niyo naman sa nagsabi sa inyo, at ikaw din. Kaya tayo pupunta sa kalangitan dahil si Lord ay nagbayad. Sabi sa Bible, He went down to the depths of hell for 3 days. Kaya tayo magkakaroon ng buhay, siya'y namatay. Kaya tayo lumilinis, siya ang pinarumi. At siya ang tumanggap ng ating mga kasalanan. So we should never just take confession lightly. Na hindi natin sabihin, Lord, may kasalanan na naman po ako. Sabi ng iba, sige na, magkasala ka na, i-confess mo na lang. Madali namang kausapan Diyos, i-confess mo lang. Sabi sa Bible, if we confess our sins, He is just and will forgive us all our iniquities. Yes, the Lord forgives, but the Lord pays. Tuwing kayo po, halimbawa, gagawa ng mali. Pero alam nyo, magulang nyo magbabayad. At di ba nangyayari naman sa buhay natin yan? Mga anak gagawa ng mali, magulang nagbabayad. Magulang nagbabayad ng piyansa, magulang ang nagbabayad sa pulis, magulang ang nagbabayad sa hukom, magulang ang nagbabayad sa ospital, sa mga na-damage. Talagang may nagbabayad. Pero anong klaseng anak ka naman tuwing wala ka na lamang na ginagawang pag-iingat dahil may nagbabayad naman? At sa mga kasalanan natin paulit-ulit, ang Panginoon, paulit-ulit nating sinusugatan para kuhanan ng dugo na panglinis sa ating kasalanan. Ganun niya tayo kamahal. Isang pagmamahal na hindi dapat abusuhin, isang pagmamahal na dapat maging inspirasyon natin para tayo magsikap na bigyan siya ng kaluguran, kasiyahan, at tigilan natin ang kahihingi ng dugo niya. Ngayon yung iba naman, ba't hindi ka malang nagko-confess kasi nahihiya na ako sa Diyos humingi ng dugo eh. Kung talagang nahihiya ka, ang tigilan mo ay ang pagkakasala. Kasi kahit hindi ka humingi ng dugo at palinis, offensive pa rin sa Diyos ang karumihan. Yan po ang pinagkaiba mga kapatid ng Christianity. That's why we do not apologize to say that this is the real one, the genuine one. Because in Christianity, Christ pays. In all other religions, you pay. Humanap kayo ng ibang religion na hindi salvation through faith in Jesus. Siguradong yung tao ang Savior niya. Kailangan siya magsakripisyo, kailangan siya magbayad, kailangan siya magbiyahe patungo sa malayo to earn points, kailangan siyang gumawa nito at gumawa noon, magpahirap sa sarili dahil siya ang nagbabayad sa kanyang kasalanan. Pero kaya ba nating bayaran? Ano man ang gawin natin sakripisyo? Hindi. Jesus paid for our sins. This is a very, very cornerstone and uniqueness of Christianity. That in Christianity, our God pays for our sins. In all other religions, you never stop making sacrifices to try to pay for your sin and to please your God. And if it is God who is your judge, who will pay for your sin, and He is the judge, who can condemn you? Kaya sinasabi sa Bible, there is now no more condemnation for those who are in Jesus. Pag namatay ka, siguradong automatic, you're going to paradise. Wala nang hukuman, wala nang magsasakdal. Paano ka isasakdal? Ang hukom, yung Savior mo. Saan ka nakakita ng hukom na matapos kang i-declare guilty, I find this accused guilty, pak! Pagkatapos hinubad niya ang kanyang robe bilang judge, at siya ang naupo sa silya elektrika para sa'yo,
Siya ang tumanggap ng lethal injection para sa'yo. Siya ang nag-serve ng 30 years in prison para sa'yo. Pero dineclare kanyang guilty dahil siya ay just. Hindi niya pwedeng sabihin yung tama ay mali. Yung mali ay mali. Hindi niya pwedeng sabihin yung mali ay tama. Yung mali, mali. So we are all declared sinful. But Jesus paid for our sins. God, who is our Savior, is also our judge. Yun lang mga kapatid, dapat na sapat na para tayo masecure lagi. Hindi bagay sa mga Christian yung insecure. Nai-insecure ka doon sa isang mahusay-husay na tao. Hindi bagay yan. Hindi bagay yung nai-insecure ka sa ganito, sa ganyan. Wala kang siguradong kakainin next month, nai-insecure ka. Kung yung eternity, yung kawalang hanggan, yung forever and ever, isinecure ng Panginoon, hindi pa ba kaya tayo isecure bukas, ngayon, next week, next month? At kung si Jesus ay mamamatay para sa ating kasalanan, ililipat sa kanyang ating mga sugat, tatanggapin ang mga palo na para sa atin, ang mga pako na dapat ilubog sa ating katawan ay sa kanyang katawan ilubog, hindi pa kaya tayo bigyan ng makakain? Hindi pa kaya niya tayo bigyan ng shelter? Hindi pa kaya niya tayo bigyan ng konti nating kailangan dito sa mundo? Never be insecure. The love of Jesus is enough to make you smile all the days of your life, no matter what happens. Because our eternity is secure. Merong Kristo, kaya tayo ay ligtas. Ano pa po ang mga sacrifices ni Lord sa atin? In giving happiness and joy, Jesus carried our sorrows. Isaiah 53 verse 4. Surely, He took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered Him stricken by God, smitten by Him, and afflicted. Sa pagpapasaya sa atin ng Panginoon, siya ang nagdala ng lungkot. Ganyan-ganyan po yung mga counselee. Darating sa counselor, lamu-lamukot ang muka. Madilim ang muka. Mabigat ang puso. Matapos magbuhos ng kanyang mga sama ng loob, maipanalangin at mabigyan ng makadiyos na payo, lalabas sa counseling room nakangiti na, maligaya. Kung hindi man kumpleto, nabawasan na yung dala niyang mabigat. At sa pangatlo, pang-apat na counseling, gumaan na siya. Alam niyo po kung ano nangyari? Pag alis niyo sa counselor, sa pastor na nagbigay sa inyo ng payo, siyang bumigat. Naalaman niya yung mga problema niyo, ininda niya yung mga suliranin ninyo, yung mga gulo niyo sa buhay, tinambak niyo lahat sa kanya. Siya ngayon na may dala-dala. Because the servants of Christ are little Christs. Kaya yung ginagawa ni Kristo, ginagawa din ng mga lingkod niya. Kaya yung mga iba gusto magpa-counsel, pagkatapos ng message, pwede po magpa-counsel. Anak, hindi mo alam ang sinasabi mo. Kaka-message lang natin, dahil ko po nakipag-boxing sa 5 flash elorde. Pwede ba natin i-schedule yan so I can give you undivided attention? Eh ngayon ko na po kailangan. Napaka mga unreasonable kumisa ng mga anak ng Diyos. Pero sa doktor, nakikipag-appointment. Sa dentista, nakikipag-appointment. Sa dermatologist, nakikipag-appointment. Kahit 30 days later, nakapila sa kanyang liposuction. Pero pag magpapapayo sa mga lingkod ng Diyos, gusto ngayon na agad, ayaw pumila. At akala mo na gumaan na yung kanyang pakiramdam, hindi mo lang na iniisip at ipanalangin yung counselor niya na gumaan siya dahil yung bigat nalipat doon. Yan po ang ministration ng mga anak ng Diyos. May sumaya dahil may lumungkot. Kaya ang tawag sa Panginoon sa Isaiah 53 verse 3, a man of sorrows. Paano ka naman sasaya kung talagang alam mo at iniinda mo ang suliranin ng mundo? Kaya dapat nating ipinapanalangin po ang ating mga counselors. Para kasi silang basurahan. Yung lahat ng basura mo, itatambak mo sa kanila, luminis ka't gumaan pero naiwan sa kanila. Anong gagawin nila? They have to be helped spiritually. Because that is difficult. What else did Jesus pay? In serving people, Jesus got tired. Ang Panginoon nga napagod. Tao pa. Mark 6:31. Then because so many people were coming and going, that they did not even have a chance to eat, He said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Hindi na matapos-tapos ang miniministera ng mga tao. Sabi ng Panginoon sa kanyang disciples, magsara muna tayo. The doctor is out. Magpahinga muna tayong lahat sa isang tahimik na lugar. At alam ni Lord yon.
And people are comforted because someone takes their burdens. Kaya kita nyo, nakakita ng kapahingahan yung mga lumalapit sa kanila at ang napagod yung mga disciples. But we must here appreciate the ministry of Christians. That the disciples help the Lord serve the people. That the disciples help the Lord carry His cross. Sa Matthew 27:32, an interesting episode happened on the way to Golgotha. No, ang Panginoon po ay nagpapasa ng krus, merong biglang nakatulong sa kanya ng pagpapasan. As they were going out, they met a man from Cyrene named Simon, and they forced him to carry the cross. Wala naman tao magbo-volunteer na buhatin yung krus ni Kristo eh. Wala naman taong talagang willing na tulungan si Kristo magbuhat. Kaya this man was forced. We should know that many servants, many helpers, and disciples of Christ were actually forced to help the Lord. Bihirang-bihira, and I'll be suspicious of people who really would like to become pastors. Di talagang gustong-gusto maging pastor na gustong-gusto. Bakit? Siguro ang nakikita lang niya, yung lagi kang nakakaupo sa presidential table, lagi ka kumisang nararegaluhan ng pinya, naaalala ka ng mga tao, iniimbita ka sa kanilang mga debut, sa birthdays. So gusto mo ngayon maging pastor kasi walang taong matino na iibigin niyang gusto niya magpasa ng krus. Kaya yung nagpapasa ng krus, yan ay mga pinilit pa ng Diyos. Mga kumisan pinagsara na ng ibang pinto para mag-serve na talaga dahil ayaw pa eh. O kaya takas ng takas katulad na ni Jonah na nagbabagyo pa at kung ano-anong dilubyo ang nangyari para lang sumunod siya sa kagustuhan ng Diyos. Pero ang maganda nito, sa napilitan kayo't hindi, kung tayo ay kapwa lingkod ni Jesus, tayo'y tumutulong na gawin ang kanyang gawain, ito'y malaking bagay. Kahit si Jesus na nga siya, kinailangan pa na magkaroon ng isang taong katulong sa kanyang gawain. Hindi dahil kailangan niya ang tao, because God wants to dignify us and He likes us to become His workmates, His partners, His supporters. Kaya tayo kahit nag-aagam-agam, may konting duda, and your love for yourself, for your comfort, for your freedom, discourages you from helping Christ carry His cross, follow the voice of God and help the Lord carry His cross. Kaya ang kasabi-sabi niya, carry your cross and follow me. Gusto mo palang sumunod kay Kristo? Hindi ba nakakahiya na si Kristong Diyos ay may pasang krus tapos sumusunod ka, wala kang dala? Kaya ang susunod kay Kristo, papasan din ang kanyang munting krus. Salamat na lang, hindi sa kanya ipinapapasan yung krus, yung cross of salvation. Kundi yung cross na lang niya na, halimbawa, mahiyain siya, dapat niya yung talunin. Halimbawa, tamad siya, dapat niya sipagan. Halimbawa, proud siya, dapat siya maging humble. Yun ang mga cross na dinadala natin. Na marami na siyang trabaho sa buhay, mapapagod pa siya. Still a cross that we have to carry. But it is a ministry. In identifying with people, Jesus lost His favored status. He lost His fellowship with the Father. Naranasan nyo na ba na kayo nasa isang marangal na kalagayan, pagkatapos may mga tao nasa isang abang kalagayan, pero in identifying with them, bumaba tuloy yung ranking nyo? Ganyan ang ginawa ni Jesus. Kuminsan ikaw ay napaka-respectable person, very accomplished. Pagkatapos ang mga kapatid mo, ang mga pinsan mo, ang lahat ng kamag-anak mo, basagulero, mga hampas lupa. Pero in identifying with them, nababawasan ang iyong ningning, but you identify with them nevertheless, kasi kamag-anak mo. Isa kang kagalang-galang na teacher na babae, ginagalang ng lahat, tapos yung asawa mo, pasuray-suray at laseng. Dahil sa iyong association, nadadala ka niya pababa. Ano kaya ang pagbaba na dinadala natin sa Panginoon? Na siya'y nasa langit, literally ibinaba sa lupa. Napakataas ang kalagayan, siya'y naging hamak, siya'y naging kawawa, inapi-api, sinaktan. Biruin mo, anak ng Diyos, sasampalin ng tao lamang. Papahirapan, sasaksakin, hahampasin. At hindi lang yon, naputol pa ang kanyang favored fellowship with the Father. Matthew 27:46. About the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Isang napakalaking tanong sa marami, bakit sinasabi ni Jesus yun nung mamamatay na siya?
Because when Jesus was about to die, all your sins, my sins, the sins of all people of the world, then, now, and in the future, were placed upon Him. Ang lahat ng ating kasalanan, itinambak kay Jesus. Pati yung gagawin pa lang natin, itinambak na para pag nangyarit ginawa natin at inihingi natin ng tawad, nabayaran na rin sa krus. Kaya naputol ang relasyon ng Ama sa Anak, because how can God who is holy, how can the Father who is perfectly holy have fellowship with the Son who has now become the sin and who has now become the personification of sin? Nalipat sa Kanya lahat. Kung minsan, may anak ka, hindi mo gusto yung mapapangasawa dahil nakipag-isa doon, itatakwil mo. Hindi mo na ako ama mula ngayon. E paano pa yung Diyos Ama sa langit? Ano magiging relasyon niya sa Diyos Anak na naging sobrang makasalanan, pati yun naputol? Ibinaba natin ang kalagayan ng Panginoon at ginawa niya yon para tayo itaas. Huwag magtaka, mga kapatid, if in our association with Jesus, sa tingin ng iba bumababa tayo. Sobrang pagbaba ang ginawa ng Panginoon para maki-associate sa atin. Huwag tayong manghinayang kung sa tingin lang ng ibang tao dyan, bumababa tayo dahil kayo nagbabasa ngayon ng Bible, dahil ikaw ngayon ay naging born again Christian, dahil ikaw ngayon ay naghahanap ng katotohanan. Sabi na, ano nangyari sa'yo? Bakit iniwan mo ang ating dating relihiyon? Naligaw ka na ng landas, nababaliw ka na, nagbabible ka na. Kung minsan, itinatatuhan natin ang ating pagiging anak ng Diyos para huwag bumaba ang pagtingin ng iba sa atin. Pero ang pagbaba ng Panginoon, hindi sa pagtingin ng makasalanang tao, kundi sa pagtingin ng Diyos Ama, ginawa niya para sa atin. So you be identified with Jesus. If He was willing to be identified with you, all the more that we should be willing to be identified with Him. Ano sabi ng Panginoon sa Matthew 10:32-33? Whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge before my Father in heaven. But whoever disowns me before men, I will disown before my Father in heaven. Pag ako ay pinagbapuri mo sa harap ng tao, ipagmamapuri kita sa harap ng Ama. Pero pag ikinahiya mo ko sa harap ng tao at itinatwa mong anak kita, itatatwa kita sa harap ng Ama sa araw ng paghuhukom. Ganun ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Sobra. Christianity is a religion premised on love, on the love of God for people. Sa kayo nakakita ng relihiyon na yung Diyos ang nag-o-offer at ang offering niya hindi bulaklak, hindi kandila, hindi dasal, hindi usok. Ang offering niya ang sarili niyang buhay para sa kanyang mga anak. So the Lord loves us. Jeremiah 31:3. The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. In loving and serving people, the Lord Jesus Christ received all our illnesses upon His body. He received the punishments for our sins. He carried our sorrows, grew tired, and lost His fellowship with the Father. But of course, He regained this in victory, because the holiness and perfection of Jesus could not keep Him on the ground, could not keep Him dead, could not hold Him in hell. But the holiness and perfection of Jesus is above the sins of us all. Ang kanyang kabutihan ay higit sa kasamaan nating lahat. Ang kanyang kalinisan ay higit na makapangyarihan sa karumihan nating lahat. Kaya kaya niyang bayaran ang lahat ng ating kasalanan. Kaya siya ang kaisa-isa bukod tangi qualified to be Savior and to be Lord. Meron pong nangyayaring osmosis when you are with the Lord. Ano po ba yung osmosis? The movement of liquid from a place of higher concentration to a place of lower concentration. Or the movement of anything. Kaya yung itlog ng itik na ibinabad nyo sa asin ng matagal, nagiging itlog na maalat. Kasi yung alat ng asin nakakalampas doon sa shell na yan ng itlog at nakakapasok sa loob, nagiging maalat. Kaya ang ibinababad nyo, iminamarinate yung karne sa toyo, naglalasang toyo. At kaya naman, yung masarap sana, pero sinobrahan nyo ang sabaw, lahat ng lasa niya nagpunta na sa sabaw, nawala na yung concentration, nag-osmosis. Pag tayo babad sa Panginoon, osmosis happens.
Yung kapangyarihan niya, yung kanyang lasa, yung kanyang kagandahan lumilipat sa atin. At alam niyo nangyayari, lahat ng kasamaan natin at karamihan lumilipat sa kanya at binabayaran niya. Kaya ang mahalaga, sino ang iyong kasama, sino ang iyong kababad, dahil magiging ganun ka rin. Kung nakikibabad ka sa mga laging nagpupuyat, magiging puyat ka rin. Kung nakikihalubilo ka sa mga umiinom ng alak, magiging lasenggo ka rin. Kung nakikisama ka sa mga rebelde, magiging rebelde ka rin. Pag sumasama ka sa mga sexually immoral, magiging immoral ka rin. Because there is osmosis. That's why you choose who you go with. Pero syempre, marami namang gustong maglasing talaga, so sasama doon sa nagyayaya sa inuman. Kasi sila mismo gusto rin nila yun eh. Paano pa ako nakonsente, na-encourage? Di lalong mangyayari yun. Kaya yung mayayabang na sumasama sa kapwa mayabang, lalong yumayabang. Yung mga tamad na sumasama sa mga tamad, lalong nagiging tamad. Anong mangyayari kung sumasama tayo sa mga makadiyos? Anong mangyayari kung makikiisa tayo sa Diyos mismo? Kaya napakahalaga that there is osmosis happening in our lives. Saan ba tayo bumababad? Sa salita ng Diyos, sa kabutihan, sa magandang payo? Do not be surprised if in ministering to Christ and in ministering for Christ, you suffer. Huwag kayong ma-surprise. Sasabihin nyo, kung kailan pa ako naging Christian, nagkaroon ako ng ganitong uri ng suffering. Kung kailan pa ako naglingkod sa Panginoon, kung kailan pa ako sumali sa choir o naging instrumentalist o Sunday school teacher, kung kailan pa ako nagpastor, kung kailan pa ako nag-volunteer, nagkaroon ako ng suffering. Don't be surprised because Christ that you follow suffered. Pero, yung sinusundan niya naman patungo sa kaluwalhatian, tatandaan natin, ang daan tungo sa langit ay kailangang dumaan sa Kalbaryo. Sapagkat ang Panginoon na umakyat sa langit ay dumaan sa Kalbaryo at sa krus. At salamat na lang yung most of the suffering was done for us by Christ and we don't have to suffer anymore. Konti na lang ang natira sa atin, parang yung tumulong kay Jesus. Tumulong lang siyang magbuhat sandali pero hindi naman siyang ipinako. Kaya mga kapatid, maghanap-hanap naman tayo ng mabubuhat. Maghanap-hanap naman tayo ng maitutulong sa ministry ng Panginoon. Sapagkat maging nung siya idadalin sa Kalbaryo, ipinakita yung ganung pamamaraan na ang tao ay tutulong, ang tao ay kasama sa pagbubuhat ng krus. Lalo tayong mga mananampalataya. Huwag kayong magulat kung may mga trial. Huwag kayong magulat na ngayon pa na naging Kristiyano ka, kung minsan nagkaroon ng mga hirap. 1 Peter 4:12-13 says, Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you. But rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Sabi, kung kayo ay nararamay at napapasama sa mga suffering ng Panginoon, magpasalamat kayo at magkaroon kayo ng ligaya. Huwag kayong magulat, sapagkat si Jesus mismo ay nahirapan, ang mga disciples ay nahirapan. Ang nakakagulat kung hindi man lang kayo mahirapan, baka hindi kayo kasali. Yun ang nais nating maalala. John 21:15-16. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than these? Yes, Lord, he said, you know that I love you. And Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. So tayo minahal ng Panginoon. Ang tanong sa atin ngayon, mahal mo ba ako? At kung ang sagot nyo, yes Lord, I love you. Alam nyo ang sagot niya, bueno, feed my sheep. Feed my lambs. Take care of my people. Take care of my church. The church is the body of believers, the head of which is Jesus. Kung mahal mo ako, paano mo ako paglilingkuran? Nasa langit ako, paglingkuran mo ang mga kapatid, ang kapatiran, ang church. Paano mo ako bibigyan ang yaman-yaman ko? Wala akong kailangan, Diyos ako. Buwes, bigyan mo ang mga kapatid, bigyan mo ang gawain, bigyan mo ang misyon, bigyan mo ang church. Paano mo ako tutulungan ako'y Diyos? Tulungan mo ang mga kapuspalad, ang mga kawawa, because whatever you do to the least of this, you do to me. Gusto mo kong gawa ng mabuti? Sabi ng Panginoon, gawin mo sa iyong kapwa. Gawin mo, unang-una sa iyong mga kapatid sa pananalig, at pagkatapos gawin mo kahit kanino paman. Yan ay ituturing ko na ginagawa mo sa akin. Jesus is loving. We should be grateful.
And what better way to show our gratitude than to love those whom He loved, to love His church and not divide it, to love His church and not speak against it, to love His church and do everything to strengthen it, not to weaken it. Dapat lahat po ng ginagawa natin ay para tumulong na palakasin ng iglesia, hindi ito para pahinain, hatiin at siraan. Dapat lahat ng ginagawa natin ay para lingapin pagmalasakitan ng iglesia ng Panginoon sapagkat siya ang ulo ng iglesia. At wala tayong maaaring gawin na pananakit, pagbabaliwala, pagtalikod, pagpapabaya sa church na hindi ituturing na pagtalikod sa Kanya. Because He is the head of His church. And very importantly, because Jesus has done good to you, do to others what Jesus had done for you. 1 Corinthians 11:23, for I received from the Lord what I also passed on to you. Tinanggap mo pala sa Panginoon, ipamigay mo rin sa iba. Katuruan, kaligtasan, mabubuting bagay. Matthew 10:8, heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. At ito'y pwedeng physical, pwede lalo naman na spiritual. Because many people are spiritually dead. They have to be spiritually alive. Turuan ng salvation. Many people have spiritual leprosy. May sakit na nakakahawa, may sakit na napakahirap gamutin. Gamutin sila sa pamamagitan ng katuruan ng Diyos. Magpalaya sa mga demonyo sa buhay ng mga tao. At kung hindi spiritual na demonyong nakatira sa kanya, mga kamalian na ang demonyo ang pinagmumulan. Ibunyag ang mga gawain ng kadiliman at huwag itong pagtakpan. Napakamali. No, kung may ginagawa ang inyong ina, ang inyong ama, ang inyong anak, ang inyong kapatid na mali, pagtatakpan nyo dahil kapatid nyo sa laman. Dapat ang sugat tanggalin ang takip at nang sa ganon, malinis, malanggas, malagyan ng gamot. Kung patuloy mo itong tatakpan, hindi gagaling. At napakarami po na spiritual sicknesses sapagkat pinagtatakpan ng mga kamag-anak, hindi napapagaling, hindi namiministeran, hindi nabibigyan ng counseling dahil nagpapanggap sila na wala namang mali. Yun ang sinabi ni Jose Rizal sa introduction sa No Limit Tangere. May sugat kang pinakakatakpan-takpan mong parang ketong. Tatanggalin ko ang takip, ang lambong, at ibubunyag ang iyong karamdaman, hindi para ipahiya ka, kundi para ihanap ng lunas. Pero kung lagi na lang tayong on denial, we're hiding our own weaknesses and our sins from ourselves. And we do that in dealing with our relatives and family na pinagtatakpan natin at kinukonsinte. Hindi nagagaling, lalala ng lalala. Ang sugat kailangang buksan, mahapdiman. So Christian ministers, Christian servants, learn from the Lord and accept that you will also lose energy, receive illnesses from others, that you can get sacrificed and you bear sorrow. But sabi the Lord, carry your cross and follow me. Christians, this is the difficulty of being servants of the Most High God. Kaya yung mga nasa paligid natin na nagsaserve, i-encourage natin, huwag i-discourage. Ipanalangin natin sila, huwag pagchismisan at pag-usapan. Kung may mga kakulangan na ating mga leaders, suportahan natin sa panalangin, suportahan natin sa lahat ng bagay, at nang sa ganun lalo silang lumakas, sapagkat sa pagsunod nila sa yapak ni Kristo, sa paglilingkod nila tulad ng iniuutos ni Kristo, sila man nagkakaroon ng mga pagdurusa na hinarap ni Kristo. So we should be very supportive. Pray for them, support them. Hindi yung pagka lumalaki ang gawain, magkakaroon ng mga intriga, maghihiwa-hiwalay. Hindi tulungan. Habang lumalaki, siyempre, dumadami ang demands. Dumadami ang kailangang manggagawa. Dumadami ang kailangang mga gamit. So, kailangan lalong dumadami ang support, hindi kumokonti. Bakit nga po bang isang phenomenon na nakakalungkot dito sa ating bayan at sa iba man, pag lumalaki yung church, nagkakaroon ng mga division. Paano? Hindi na siyempre mababantayan lagi ng top leader ng every little corner. Ngayon may mga ambisyosong nasa mga little corner, magkuku, tatayo ng manghimagsikan. Meron naman siyempre maniniwala sa kanila dahil yun ang kasama nila araw-araw. Hindi naman nakakasama yung top leader dahil imposible ka nang sumama sa lahat. Pagkatapos, gagawa ng mga aliwaswas, bulong-bulungan, aalis ako dito, sumama ka sa akin, magre-recruit ng mga tao. Kaya ang mga churches sa Pilipinas, pag lumalaki, marami nagkaka-divide-divide. Sa halip kasing tulungan ng mga lieutenants at mga generals, yung kanilang commander-in-chief, nagkuku.
At yung ipinagkatiwala sa kanilang posisyon na makasama ng mga tao, ginagamit nila para pasikatin ang sarili nila, mamahal sila ng mga tao para sumama sa kanila, sa kanilang mga kabuktutan. That's why it is important to respect the chain of command, those who are in authority. Pag meron pong nakakataas sa inyo, na hindi na siya susunod sa mas nakakataas sa kanya, hindi na siya dapat sundin. Kasi ang tawag doon, coup. Ang sabi ni Lord, respect those who are in authority. So we should never support such kind of efforts. Lalo sa church. Kasi kung minsan sa mga gobyerno, hindi mo na alam kung godly yung leadership. Alam nga namang si Hitler yung leader, sasabihin mo pa, respect those who are in authority. Pag hindi na makadiyos, huwag mong sundin. Dahil pag si Satanas ang sinusunod, hindi na dapat yung sundin. So it is important for us to realize the sacrifices also of those who obey the Lord. Ang ating mga choir leader, ang ating mga Sunday school teacher, sa kanilang nananahimik na buhay, pumayag sila magpasandi ng krus na yon, huwag nating dagdagan. Huwag na tayo yung maging pasanin. Maging supportive tayo. It is important to pray for those who follow Jesus. You know, pati ang mga babae po, very supportive sa Panginoon. Nung siya naglalakbay sa Galilee, sabi sa Mark 15:41, in Galilee, these women had followed him, meaning the Lord, and cared for his needs. So si Lord, kahit nung nandito sa lupa, nakakapaghimalaan, pero tinatanggap niya yung tulong ng mga naniniwala. Kaya dapat din tayong tumanggap ng tulong at dapat tayong magbigay ng tulong. But remember, if you're going to a counselor, pray for him or her. And after you have been counseled, continue to pray for the counselor. Kasi inilipat mo sa kanya yung bigat. Huwag naman tayong para maging bata at isip bata na kung may problema ka, sarili mo na lang ang iniisip mo, hindi mo na iniisip yung counselor. Na baka nga may problema rin yun sa oras na ito. Dahil tao rin yung katulad mo. Na marunong din tayong magpasintabi, magpa-schedule, magkaroon ng kagandahang asal. Hindi ko may need tayo para tayong isang batang nag-iiyak at naggugugulong sa lupa na ang gusto mo unahin ka ng lahat na pansinin. Kailangan, suportahan din natin yung mga sumusuporta sa atin. Because when we weaken them, we also weaken ourselves. When you are not supportive of your church will be weak, your church cannot serve you. So in the end, you lose. Pero ano po ang sentro ng ating pinag-uusapan ngayon? Jesus paid a very dear price to love us. We should be willing to pay the price to love Him in return. Aming Diyos, kami po'y naghahanap pa ng mga personal na application sa aming napag-aralan. Ituro niyo po sa amin kung ano ang mga dapat namin gawin dahil mahal niyo kami. Maging mapagmahal din kami sa aming kapwa. Maging matulungin. Turuan niyo kami, Panginoon, na igalang, mahalin at suportahan ang mga nangunguna sa amin. Nakapwa-tao lang naman namin sila at hindi sila katulad mo na Diyos. Kaya turuan mo kami, Panginoon, na sila ay lalo pang suportahan, to empower them, to pray for them, so that they may be able to do the duties that you have given them, not only with strength and power, but also with joy. At kami naman, Panginoon, ituro mo to carry our little crosses. Maiksi lang naman, Panginoon, ang paglalakbay patungo sa Golgotha, at lalong maiksi naman yung panahon na iginugol nyo, O Lord Jesus Christ, sa krus. Alam namin, Panginoon, ang naghihintay sa amin is a glorious eternity. Teach us to go through the momentary troubles and difficulties and not dishonor your name in the process. Teach us, O God. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo at hingin natin sa Panginoon ang iba pa mga personal na application ng mga pinag-aralan natin ngayon. Today, when you hear His words, do not harden your hearts as in the rebellion, but allow the Lord and allow the word of the Lord to pierce your heart, to minister to you, to give you comfort if that's what you need, and to afflict you if that's what you need. Let us be alone with the Lord, ponder His love. Huwag nating magaanin ang kasalanan kung nakahihingi tayo ng tawad. Sapagkat tuwing hihingi tayo ng tawad, si Jesus ay pinagbabayad natin. Kung meron dito ang kasalanan, paulit-ulit, pabalik-balik, hindi na iniinda, hindi na tayo nandidiri sa kasalanan, hindi na tayo nasasaktan, humingi tayo ng isang bagong puso sa Panginoon. Na mandiri tayo sa kasalanan, iwasan natin ito at huwag tayong masanay sapagkat tuwing hinihingi natin ng tawad, sinasaktan natin si Jesus. Be alone with Jesus. He loves us.